Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansang balitang pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, partial at official results ng mga boto para sa Hatol ng Bayan 2025, inaasahang ilalabas ng Commission on Elections. COMELEC, sinabing walang dagdag bawas sa bilangan ng boto. COMELEC, target na maiproklama ang mga nanalong senador at party list ngayong weekend. Ilang mga mayor at mga tumatakbo sa lokal na posisyon na ideklara ng panalo ng COMELEC. Pamahalaan, tiniyak na may masasampo ng fake news peddlers matapos magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa nagdaang Hatol ng Bayan 2025. At bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas, muling umarangada matapos ang eleksyon. Murang bigas nagsimula ng mabili sa ibang kadiwa outlets sa Metro Manila. Sa detalye ng mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pakikipagtulungan sa mga nanalo sa katatapos lamang na Hatol ng Bayan 2025. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng magkakaibang partido, tuloy pa rin ang kanilang misyon para sa pagbabago. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat, sumentro sa pagkakaisa ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kakatapos na Hatol ng Bayan 2025. Nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng Pilipinong lumahok sa midterm elections. Sinabi niya na naging mapayapa ang eleksyon na nagpapakita ng demokrasya. Naniniwala ang Pangulo na ang mga hinalal ay mga lider na handang makinig at umaksyon sa iba't ibang suliranin ng bansa, gaya ng pagtaas ng bilihin, kawalan ng trabaho, katiwalian at iba pang pasanin ng ordinaryong Pilipino. Nagpasalamat din siya sa mga sumuporta sa mga pambato ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Hindi man daw pinalad lahat, pero magpapatuloy ang kanilang misyon para sa bayan. Pinuri rin ng Pangulo ang mga kandidatong hindi pinala presidente tapos sa elekbis na maglingkod para sa nananawagan ng Pangulo ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit na magkakaiba ang mga partido ng mga nanalo. Batay sa partial and unofficial tally ng Hatol ng Bayan, 6 sa pambato ng administrasyon sa pagkasenador ang pasok sa Magic 12. Kabilang na riyan sina ACT-CIS Party List Representative at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, mga dating senador na sina Ping Lacson at Tito Soto, re-electionist Pia Cayetano, Las Piñas Representative Camille Villar at dating Senador Lito Lapid. Mula sa PTV Manila, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Nakakuha ng 104 na upuan sa Kamara ang political party na Lakas Christian Muslim Democrats sa katatapos na halalan. Ayon kay House Speaker at Lakas CMD President Martin Romualdez, patunay lang ito na may tiwala ang mga Pilipino sa kanilang partido. Sinabi ni Romualdez na ang resultang ito ay nagpapalakas sa mandato ng kanilang partido na pangunahan ang mga panukalang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas. 79 na miyembro ng Lakas CMD ang muling nahalala, habang 25 naman ang mga Pinuri ni Education Secretary Sonny Angara mga guro at mga poll watchers dahil sa matagumpay na 2025 national at local elections. Ayon kay Angara, malaking tulong ang magandang serbisyo ng mga guro upang maging maayos ang isinagawang halalan. Lumabas sa tala ng DepEd na nasa 660,000 na guro ang tumayong Board of Election Inspectors noong May 12. Mahigit naman sa 758,000 na poll workers ang ipinakalat sa buong bansa. Nakapagtala ang DepEd Task Force ng 603 election-related issues mula sa kanilang 24/7 command center. Posibleng ilabas ng Commission on Elections ngayong araw ang partial at official results ng mga boto, habang sa Sabado naman, posibleng iproklama ang nanalo sa pagkasenador. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa.
Inaasahang maglalabas na ang Commission on Elections ng partial at official results ng mga boto para sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon sa Commission on Elections, matapos ang isang araw na canvassing o pagbibilang ng mga boto, COMELEC mismo ang magtatali kung ilan na ang nabilang na boto. Ito na po yung parang pamantayan natin at patakaran natin everyday na meron tayong nilalabas kinabukasan ng running tally ng lahat po na nakanvas ng mga boto. Pinaliwanag naman ng COMELEC, ito ay mahalagang bahagi sa pagbibilang ng boto dahil manual ang ginagawang pagtatali para sa partial at official count. Ito'y bilang patunay naman na malinis at tama ang ilalabas nilang tali. Ipapaskil ng COMELEC sa kanilang website ang mga certificate of canvass na tapos na nilang bilangin. Yun naman talaga, wala naman pong obligasyon ng COMELEC sa batas natin na mag-release ng partial and official. Ang lagi pong release po namin ay full, complete, and official results. Pero dahil nga po ina-enhance natin yung transparency natin at para makita rin po natin mga kababayan, ano na ba yung resulta ng ginagawa natin sa araw-araw, ay naglalabas po kami ng partial official result. Inaasahan namang matatapos ang canvassing ngayong linggo dahil target ng COMELEC makapagproklama na ng mga panalong senador at party list organization sa Sabado. Pero siniguro ng COMELEC bago sila magproklama ay 100% ng nabilang ang mga boto. Sa tulong at awa ng Diyos, baka itong Sabado hanggang Linggo, sana makapagproklama na tayo ng senador. Kasi ang bilis naman eh. Kita niyo po, 98.9% na nga eh. Yung ating punaan dyan, kapiraso na lang ngayong kulang. Pero siyempre kailangan ang COMELEC 100% ang canvas. Wala dapat isa man na COC ang maiiwan sa pag nagka-canvas ang COMELEC. Kahapon, nakapag-canvas ang COMELEC ng 30 certificates of canvas mula sa 175 na COC na kailangan nilang bilangin. Mula sa PTV, Luisa Erispe, ang Pambansa. Target ng Commission on Elections na maiproklama ang 12 nanalo senador sa Sabado, May 17. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, halos 99% na ng election returns ang nakapasok kaya't posibleng hindi na makaapekto sa resulta ang natitira pang ERs. Gayunpaman, tiniyak ni Garcia na tatapusin ng National Board of Canvassers na bilangin ang 100% ng election results. Magbabalik na sa City Hall ng Maynila si dating Mayor Isko Moreno. Ito'y matapos siyang maiproklama kagabi kasama ang kanyang katamban na si Vice Mayor-elect Chi Atienza. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Make Manila Great Again. Ito ang pangakong binitawan ni Mayor-elect Isko Moreno Dumagoso para sa mga Manileño. Inabot pa ng mahigit isang araw bago formal na ipinoklama si Isko Moreno at Chi Atienza bilang alkalde at vice-alkalde ng Maynila. Mahigit kalahating milyon ang botong nakuha ni Moreno. Tinambakan niya si incumbent Mayor Hani Lacuna na nakakuha lang ng halos 200,000 boto. Malaki rin ang agwat sa pagitan ng boto ni Manila Vice Mayor-elect Chi Atienza at Manila incumbent Vice Mayor Yul Servo Nieto. Kumamada si Chi Atienza na mahigit 582,000 votes kumpara sa mahigit 249,000 votes ni Yul Servo Nieto. Ayon sa tambalang Isko Chi, hindi nila inaasahang mananalo sila. Hiling ngayon ni Moreno na magkaisa-isa ang Maynila. I just lead the city with no hatred among each other. I think we should come up with any way of arc of random kindness sa ating isa't isa. Mas gusto ko yung magbati-bati na lang tayo. Nangako si Moreno na siya mismo ang magre-reach out sa kanyang mga naging katunggali. Ayon naman kay Vice Mayor-elect Chi Atienza, patuloy siyang magiging kaagapay ni Moreno para sa ikaulad ng lungsod ng Maynila. To be honest, when I entered this, the only thing that I had in my mind is to bring back hope in people's lives. I didn't even think of the ending. Hindi ko inisip kung mananalo, paano. But importante po kasi sa akin na pag nandun at hawak ko ang mikropono sa entablado, pinapaalala ko gano'n sila kahalaga. Ilang oras matapos ang botohan noong Lunes, nag-concede agad si Sam Versosa na isa sa mga tumatakbo para maging alkalde ng Maynila. Habang alas 3 ng hapon kahapon naman, tinanggap ni Manila City incumbent Mayor Hani Lacuna ang pagkatalo. Ayon sa kanila, maluwag nilang tinatanggap ang desisyon ng mga Manileño.
Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Pagpapakalat ng impormasyon na urong sa ibang petsa ang midterm elections. Isa sa mga misinformation na naagapan ng pamahalaang kumalat itong nagdaang panahon ng halalan. Mga nasa likod ng nabanggit na fake news. Tutukuyin si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng pamahalaan na may masasampulang fake news peddler na nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa nagdaang halalan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DICT spokesman at Assistant Secretary Renato Paraiso na kung sino man ang nagbalaganap ng fake news nitong katatapos lang na eleksyon ay tutukuyin kapwa ng Philippine National Police at ng NBI. Anyang mahuli ang mga salarin at mapapanagot ang mga ito na ayon kay Paraiso ay nagtangkang iligaw ang petsa ng halalan na una nang ipinakalat na May 10 sa halip na May 12. Ipinakalat din ang mga fake news peddlers na maaaring bumoto online na hindi naman talaga pwede ayon kay Paraiso. Bukod pa dito ang pagpapalabas ng ibang mga mismong kandidato ng deepfakes, pictures at videos na nagsasabing na disqualify takbo kasabay ng paghikayat na wag nang ibotong mga ito. At ang PNP, NBI naman, pag talagang ito, meron talagang sasampulan nito. Yung mga nagpapalaganap ng fake news na yan, ma-attribute natin, matukoy natin kung sino, pagkakilala niya at mahuli natin sila. Samantala ay critical pa rin ay tuturing titi kontra misinformation at fake news sa sitwasyon hanggat hindi pa ganap na natatapos ang bilangan. Sinabi ni Paraiso na patuloy sa gitna ng inaasahang pagpalo pa ng disinformation ngayong hindi pa din tapos ang canvassing. Inaasahan ani Paraiso nilang aatakihin ang mga magpapakalat ng misinformation ang pagkatalo ng ibang mga kandidato na kung saan ay palalabasing questionable ang integridad ng mga voting machines. Hanggang sa proklamasyon, sabi ni Paraiso ay tiyak na hindi huhupa ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaya't patuloy silang nakabantay gaya ng kanilang ginawa bago ang eleksyon. Hindi na anya cyber attacks ang kanilang konsentrasyon sa kasalukuyan gayong maraming safeguards ang nailatag ng pamahalaan ukol dito at sa halip ang kanilang focus ay ang patungkol sa fake news at disinformation. These are the critical moments from now hanggang siguro matapos yung canvassing at mag-proclaim. Kasi dito nila atakihin yung pagkatalo, hindi nadaya sila, walang integrity yung voting machines natin, yung procedures natin. So, ito yung talagang alam natin papalo yung disinformation. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Nagpasalamat ang senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa mainit na suportang natanggap nila nitong Hatol ng Bayan 2025. Si Congressman Erwin Tulfo handang makipagtulungan sa lahat ng senador ng iba't ibang partido kapag formal nang nailuklok sa pwesto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Lubos ang pasalamat ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidate Erwin Tulfo sa lahat ng sumuporta sa kanya sa Hatol ng Bayan 2025. Lalong-lalo na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangunahing nag-endorso sa kanyang kandidatura. Sa mga inisyal na ulat, isa si datong nangunguna sa senatorial race. Well, we'd like to thank the President, number one, for choosing me as part of the Alyansa. It's time for me to go to work to show you po na sayang ang boto ninyo sa akin. And willing to work po with the rest of the lawmakers. Giit ni Tulfo kapag tuluyan na siyang nailuklok sa Senado, handa siyang makipagtulungan sa lahat ng senador mula sa iba't ibang partido. Ito ay sangalan na rin ng pag-usad ng mahalagang panukalang batas na tunay na mapakikinabangan ng taong bayan. I will have to talk to them, reach out siguro kay Senator Bongo and then yung kay Senator Bam Aquino, and then I will say how can I help. Remember, Congress and Senate, it's numbers game, di ba? Kumuha ka ng mga batas, nagpahid ka ng panukalang ng batas, pagdating na ng botohan, kung papasa. Ilang sa iba pang alyansa senatorial candidates na inaasang magwawagi sa eleksyon, sina dating Senador Ping Lacson, dating Senador Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Congresswoman Camille Villar at Senador Lito Lapid. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng sumuporta po sa akin ngayong eleksyon na ito at kampanya na po ito. I'm very, very grateful for all their support.
Hindi man nakapasok sa Magic 12 base sa mga inisyal na ulat, si Abalos nagpasalamat pa rin sa lahat ng sumuporta, nanalangin at sumama sa kanyang laban. Sa aking mga kasama sa alyansa, salamat sa samahan at sa pagkakaibigan. Mailit kong binabati ang lahat na nagwagi sa halalan. Naway pagsilbihan ninyo ang ating bansa ng tapat at buong puso. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, sa umpisa pa lang ang hangarin ng kanilang kampanya ay bumuo ng matibay na suporta para sa mga kandidatong makakatuwang ng administrasyon sa iba yung pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Dahil dito itinuturing nilang malaking bagay para sa bagong Pilipinas vision ng pamahalaan ang tagumpay ng ilan nilang kandidato. Mula sa PTV, Mela Las Moras para sa Balitang Pambansa. Tinangkilik ng mga mamimili ang unang araw ng bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Gaya sa Pasay City kung saan maagang pumila ang mga mamimili sa public market lalo't matagal daw nila itong hinintay. Ang programa ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos maantala dahil sa eleksyon. Araw-araw ay pwedeng bumalik at makabili ng murang bigas pero available pa lang yan sa mga kababayan nating sakop ng vulnerable sectors. Maliban o bukod sa Pasay City Public Market, mabibili rin ang 20 pesos na kada kilo na bigas sa mga kaliwa sites at piling pampublikong pamilihan. I-inspeksyonin ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang ilang palengke sa Navotas. Layo itong matiyak na nasunod o nasusunod ng tama ang presyo ng NFA rice at iba pang mga bilihin. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Naomi magsasagawa ng market monitoring ng Department of Agriculture para tignan kung maayos bang nasusunod ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo bigas at kung masiguro na tama ang pagpapataw ng presyo sa basic necessities and prime commodities. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsimula na ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas kahapon sa ilang mga kadiwa ng Pangulo site sa Metro Manila, Region 3, 4A, 4B at Visayas. Kabilang sa launching ng 20 pesos sa bigas ay ang Kadiwa Center sa Navotas Agora. 30 hanggang 50 sako ang i-deliver na 20 pesos sa NFA rice kada linggo. Pagkatapos dito sa Navotas, dediretso naman ang mga opisyal ng DA sa Bagong Silang Public Market sa Caloocan. Sa ngayon, 12 kadiwa ng Pangulo sa isang nagbebenta ng 20 pesos sa bigas sa Luzon. Kabilang dito sa Navotas Agora Complex, Pasay City Public Market, Kamuning Public Market, New Las Piñas Market at iba pang mga farmer cooperative sa San Miguel, Bulacan at San Ildefonso at sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Inaasahang madadagdagan pa ito sa Huwebes. 32 kadiwa ng Pangulo sa isang nakatakdang magbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas ngayong linggo. Naomi, sa mga oras na ito ay mahaba na ang pila ng mga bumibili ng NFA rice sa 20 pesos ang mabibili sa kadiwa ng Pangulo Kiosk dito sa Navotas Agora Complex. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Nagpasalamat ang ilang senador at muli silang naupo sa pwesto. Ang ibang senatorial candidates naman nagulat dahil nakapasok sila sa Magic 12. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Ngayong may hatol na ang taong bayan sa nakalipas na eleksyon, laking pasasalamat ni Senador Joel Villanueva sa mga guro na nagsilbi sa hatol ng bayan 2025, pati na sa mga pulis at sundalo na nagpanatili ng kapayapaan, sa mga health workers at sa mga volunteers. Para kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat masiguro ng COMELEC na may bibigay ng tama sa oras ang honorarya ng mga guro na nagsilbi sa eleksyon. Si dating Senate President Tito Soto na pasok sa top 12 sa ngayon sa bilangan, lubos ang pasasalamat sa Diyos, pati sa kanyang mga supporters. Pero antayin daw muna ang opisyal na tali ng COMELEC. Si dating Senador Kiko Pangilinan na pasok din sa top 12, aminadong hindi inasahan ang resulta sa halalan. Dahil nga base sa lahat ng mga surveys, wala tayo lagi sa top 12. Sabi ko nga, kailangan namin ng milagro para manalo at mukhang yun ang nangyari.
Para kay Senadora Risa Hontiveros, lumalakas na ang totoong oposisyon sa Senado at Kongreso. Hindi ito simpleng comeback. Pinapatunayan lamang ng halalang ito na hangad pa rin ng masang Pilipino ang pamahalaang may puso, may prinsipyo at may tapang manindigan. Si dating Senador Bam Aquino na isa rin sa nangunguna sa bilangan, iginiit na para sa lahat ng Pilipino ito at taos-puso siyang nagpapasalamat. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Naiproklama na ang mga nanalo sa Hatol ng Bayan 2025 sa Cebu. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Dumating sa Kapitolyo ng lalawigan ng Cebu ang baguhan sa politika na si Pamela Baricuatro. Siya ang iprinoklamang gobernador matapos lumamang ng mahigit sa 300,000 boto laban sa incumbent governor na si Gwen Garcia. Ayon kay Baricuatro, hindi niya inaasahan ang naging resulta, kaya gusto niyang ibalik sa taong bayan ang tiwala nila. Nais niyang tutukan ang healthcare services ng lalawigan. We don't need to change something that's working. So, kung unsay, we have to look into some policies, no? Like if it works, then not necessary to change just because it belongs to the previous administration. But ang kanang healthcare, we need an overhaul, definitely. Sa Mandaue City, nakamit ng provincial board member na si Tadeo Jonky Uwano ang panalo bilang alkalde. Nanatili naman bilang lone district representative ang kanyang kapatid na si Emery Lollipop Uwano Dizon. Actually, we're very happy. It's been a tight race for both families, the former mayor and our family. And then it's been very tight race, but the majority of Mandawehanons have spoken. And then I think we should respect it. But it's time to unite for the betterment of the city. And I extend my hand in friendship to my opponent. Sa kabisera ng lalawigan ng Cebu, idineklara rin bilang alkalde ang konsihal na si Nestor Archival na isang engineer at environment advocate. Nanalo rin ang kanyang vice-alkalde na si dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Ayon sa COMELEC, nasa 86% ang voters turnout sa Central Visayas ngayong Hatol ng Bayan 2025. We really appreciate this one and we're expecting na sana tataas para kahit paano ma-prove natin sa public na the people are really going level up in their enthusiasm to participate in electoral processes. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV Subnas. Kumanga ang bayan sa ipinakitang dedikasyon ng sektor makaboto lang sa Hatol ng Bayan 2025. Gaya na lamang ng isang lola na mahigit 100 years old na pero sinikap pa rin makaboto. Kilalanin natin siya sa Balitang Pambansa ni Sheriff Timhar na Radyo Pilipinas, Iligan City. Mag-102 taong gulang na si Lola Buenaventurada sa darating na Hulyo. Pero ang edad niyang yan, hindi dahilan o hadlang para gamitin ang kanyang karapatang bumoto nitong Hatol ng Bayan 2025. Masaya. Mag-100 to ni sa karon July. 101 naman ko. 100 to karon July. July 3. July 3 man di ay. Ikaw lang naman. Sa kuan. Ngayon matigo. Oh, nabutar ko beses naman. Isa lamang si Lola Buenaventurada sa mga senior citizen na maagang bumoto sa Doña Juana Actubluch Memorial Central School sa Barangay Palao dito sa Iligan City. Mas pinaaga kasi ng Commission on Elections sa alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ang pagboto ng mga vulnerable sector gaya ng senior citizens, persons with disability at mga buntis. At kahit nahihirapan ng lumakad at kailangan ng alalayan gaya ni Lola Buenaventurada, patuloy pa rin daw siyang makikisa sa mga ganitong demokratikong proseso para sa mga susunod na henerasyon. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, Iligan, Sheriff Timhar, Balitang Pambansa. Pagbebenta ng murang bigas sa bayan ng Mualboal sa Cebu, muling umarangkada. Nasabing proyekto patuloy pa rin tinatangkilik ng mga mamimili. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV. Gaya ng ipinangako ng Department of Agriculture at Provincial Government ng Cebu,
Muling umarangkada ang pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa bayan ng Mualboal. Maagang pumila ang mga residente para makabili ng murang bigas. Kasama na riyan si Nanay Aurelia na lubos ang pasasalamat sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Masaya siya dahil sa laki ng kanyang natitipid. Pasalamat din ako kay kanang nakapalit ba ng bratura bugas. Kay mahal ang bugas karon tag 50 ka pesos. Kung dati, 500 piso ang budget sa 10 kilo ng bigas, ngayon 200 lang. Dahil dyan, ibibili niya ang natipid na pera sa kanyang gamot. Ang sobra sa 500, ipalit ako maintenance kaya high blood bang ko. Sakit po kong tuhod, kung mga arthritis ba. Malaking tulong din sa mag-asawang Raul at Hermenia Timtim na makabili ng murang presyo ng bigas. 400 pesos lang ang kita nila kada araw bilang magsasaka at pagtitinda ng isda. Kaya malaking tipid sa kanila ang 20 pesos na kada kilogram ng bigas. Nagpasalamat mi dako ni President kay ang pangako niyang bugas nga pag niya sa lansan niya sa una brato niya 20 kilo na. Pasalamat mi niya nga natupad niya ang iyang pangarap ba nga murahin niya ang bigas. Minasunta nga magpirmi ba ma'am nga mabaratura niya ang bugas kay mahal ba yan sa gawas ma'am. Salamat mi niya dako nga mura niya ng bugas. Masaya naman ang local government ng Mualboal, Cebu sa murang bigas ng gobyerno. Ayon sa Municipal Agriculture Office sa Mualboal, higit 300 sako ng bigas ang nabenta noong inilunsad ito noong May 1. Pero posible nang mag-times 2 ngayon yan. So we expect na madaghan pa ni siya i-compare na to sa May 1 na launching. So we expect lang na madaghanan pa to sa mong kapatag mga 500 kasang siguro makahurota or more than pa ana karon na adlaw. Priority ng murang bigas sa mga senior citizen, barangay health workers, solo parents at PWDs. Mula sa PTV ay Sayamir Fuentes, Balitang Pambansa. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa posibilidad ng panibagong pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island matapos ang 5 minutong moderately explosive eruption nito kahapon ng 2:55 a.m. Batay sa datos ng PHIVOLCS, umabot sa 4.5 kilometers ang taas ng ibinuga nitong abo habang bumaba naman ang pyroclastic density currents sa southern slopes ng bulkan. Patuloy na nakataas ang Alert Level 3 sa Mount Canlaon. Muling nananawagan ang PHIVOLCS sa mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone na manatiling alerto sa posibleng mas malakas pang pagsabog. Pinapayuhan din ang publiko na ugaliin ang pagsusuot ng face mask bilang pag-iingat sa anumang sakit na maaaring maidulot nito. Mas handa na ngayon ang mga frontliners ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Western Visayas sa pagharap sa epekto ng patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon. Ito matapos silang sumailalim sa 3 araw na training kasama ang Disaster Response Management Division kung saan tinutukan ang tamang paggamit at maintenance ng mobile kitchen, water tanker at water treatment facilities. Ayon sa DSWD 6, layo nito na masiguro mabilis sa pagbibigay ng malinis evacuees. Naldazo ang kahandaan ng kanilang relief supplies kabilang ang mahigit 81 family food packs na naka-standby sa Bacolod at iba pang preposition sites sa Negros Occidental. Batay sa tala, higit 1,700 ang nananatili sa evacuation centers habang higit 2,000 pamilya naman ang nakikituloy sa mga kaanak at kaibigan. Samantala, puntahan natin si Noel Talakay mula sa PPCRV para sa update sa bilangan ng boto. Noel? Nayomi, sa mga oras na ito ay di pa nagsisimula ang isinasagawang unofficial parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting PPCRV ngayong araw. Pero nakapila na ang mga estudyante na mga magbo-volunteer para sa gagawing unofficial parallel count ng PPCRV ngayong araw. Pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga printed election returns na gagamitin naman sa validation na tinatawag ng PPCRV na stare and compare. Ang mga ERs na
inihanda ngayon ng mga volunteers ng PPCRV ay mula sa Malolos, Bulacan, Makati City, Quezon City, Taguig, Mandaluyong at Pasig. Nasa 91,000 precincts na ang sumailalim sa unofficial parallel count ng PPCRV as of 3 p.m. kahapon. Kaya nga ang top 5 dito ngayon, na yung mga nangungunang top 5 ng mga sa senatorial candidates, ay nangunguna pa rin si Senator Bongo na meron ng mahigit 26.4 million votes. At sinundan naman ito sa nila yung i-check ko lang yung natin. Yung sinundan naman to ni Bam Aquino na merong mahigit 20.6 million votes. At si De La Rosa Bato na meron naman 20.2 million votes. At pang-apat naman si Erwin Tulfo na merong 16.8 million votes. So, Naomi, ngayong araw na ito ay magpapatuloy nga yung kanilang gagawin na unofficial parallel count ng PPCRV. Kaya antabayan na naman yung update maya-maya lamang. Naomi? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.